Okay, good morning po. Welcome to Lighthouse Church. Welcome to Lighthouse Sundays and welcome home. Last week po I shared about Emmanuel. Dito na ngayon siya sa harap, no? Kahapon, last week nasa ano siya, no? Pero biro lang, no? Pero ayun po, napakaganda ng message natin kasi maraming beses pag sinasabi nating Christmas, ang nasa isip natin is seasons of giving. Tama po ba? Sino po dito naka-receive na kayo ng regalo this month of December? Taas po yung kamay, Ay, yung iba malungkot pa, no? Sama ng loob lang po ang natatanggap namin, mga babayarin, tama ba? Okay? Kaliwat kanan ng gift giving, bigayan ng regalo, school, workplace, family, and even friends. Yung mga may OFW namang kamag-anak, usually, ito yung panahon, nagpapadala sila, tama po ba? Balikbayan box. O yung iba naman, sila mismo ang umuwi, tama ba? Actually, may bagong uwi tayo dito, no? Si ate ba? Tita? Ate ata, ano? Ate ko, no? Parents ni na Adrian, welcome home po, no? Sa Pangasinan, sa Pilipinas at sa Lighthouse. Okay? At ano pa ba? Ito rin yun nga, balikbayan boxes from them. At ang saya-saya, tama po ba? May bagong pera. Sino po dito meron kang bagong 50 yung malutong-lutong pa, 'di ba? Pag nagbabayad kayo ngayon, kahit bibili ka lang ng fishball, grabe ang kakapal yung mga ano natin, 'di ba? Mga ang tawag dito, hindi siya lukot, 'di ba? Talagang bagong-bago. Uy, thank you Lord, 'di ba? Bagong laruan, bagong gadgets, bagong damit at sapatos, tama ba? Sino po dito? Tingnan mo ngayon katabi mo, may bago ba sa kanya? Ayan, bagong ahit. Oo. Bagong reband. Uy, 'di ba? Sabi nila, singa ko no dinil patay baka, 'di ba? Yung grabe, no? Tindi, no? Okay, at bagong motor o bagong sakyan at napakaraming bago. Pero alam niyo po, I think, no, aside from mga bagong yan, isa sa pinakamagandang regalo, okay, sa Pasko is the gift of friendship we have from someone. Tama? Yung regalo ng pagkakaroon ng isang kaibigan. It could be best friend, boyfriend, girlfriend, school friend, ano ba, o kaya naman friend lang, si friend. Oh, di ba? Okay? Best season ng Christmas to reminisce and appreciate that friendship na naging kasama at kasangga sa buong taon. At maganda ito sineselebrate natin especially sa huling buwan, 'di ba, ng taon natin. Pero siguro tanong natin, Reb, bakit ba importante ang friendship? Importante ba? Bakit napaka-importante na meron tayong kaibigan? So bigyan po kayo ng 5 dahilan bakit maganda at importante na meron tayong kaibigan. Number 1, fun and enjoyment. Parang malungkot kayo. Wala ba kayong kaibigan? Sino dito yung pag nasa bahay ka lang, ang tahi-tahimik, pero kasama barkada mo, di ba yung talagang ang ingay nung tawa mo, di ba? Para kang pinapatay na kambing, tama ba? Yung mga ganun, di ba? Grabe, ang saya-saya natin. Friends add joy and add laughter to us. Tama ba? Ang saya pagkasama ang barkada. Ano pa? Memories and shared experiences. Okay? Pagkasama mo ang barkada, sa pang hindi makakalimutan na memories natin ay yung mga memories we shared with each other. Mga panahon, di ba, na naubusan kayo ng pera, mga panahon na ang dami kayong mga pinagdaanan. Friendship create lasting memories. Tama po ba? Wala talaga, no? Mukhang ayaw nyo akong sagutin. Ano pa? Sense of purpose. Okay, marami sa atin ay walang gana ang buhay natin, walang pupuntahan, pero nung nagkaroon ng kaibigan, mas lumala, tama ba? Hindi po, no? Pero I think marami naman sa atin ay dahil nagkaroon tayo ng kaibigan, nagkaroon ng purpose, no? At nagkaroon ng direction ng buhay natin at ng meaning. Ano ba? Legacy. Friendships leave a lasting impact. Marami sa atin dito, bakit tayo ganyan ngayon? Ay dahil sa mga kaibigan na naging kaibigan natin. At higit sa lahat ay support system. Yan, no? Ganda, no? Support system. Okay, friends provide encouragement during challenging times. 'Di ba? Na marami sa atin ay talaga namang actually makikita mo naman talaga ang totoong kaibigan kapag dumadaan ka sa pagsubok. Tama po? Okay? Kunyari, may babayaran ka, hindi na nagre-reply, tama ba? Mga kaibigan natin, nandito lang ako palagi. 'Di ba, pambiri, nagsabi na nga dito palagi, hindi mo makontak, lagi kang sinisin. Pero maraming mga kaibigan na hindi tayo iniwan o hindi tayo iniwan sa mga panahong nasa matitinding pagsubok tayo ng buhay. Tama po? Ang saya at ang gandang may matatawag tayong kaibigan. But the reality is, so maging real tayo ngayon, maging real talk tayo. Hindi lahat may magandang image, memories at experiences sa kanilang mga tinuring na kaibigan. Tama po ba?
Kaya siguro some of you ay ayaw ko na makipagkaibigan kasi may mga papangit tayong alaala. Okay? Sabi nga ni Nanay Simang, maalaala ko naman, 'di ba? At isa ka na rin ba sa iniwan? 'Di ba? Iniwan ka na ba? Sinaktan, siniraan, pinangakuan, pero hindi tinupad ng isang kaibigan. At dahil sa mga pangyayaring ito, friendship becomes just a mere word to us. What's friend? Hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan. Akala mo pare-parehas lang lahat ng kaibigan. Ngayon, minsan nagbibigay ang Lord ng mga bagong kaibigan at hindi na tayo nagtitiwala kasi nga may mga taong tinuring nating kaibigan pero sinakdan din tayo sa huli. Sabi mo nga sa katabi mo, ouch. Sakit yun, tama ba? Pero gusto ko malaman mo, bago mo i-conclude, wait lang, sige, sabihin na natin, iniwang ka, siniraan ka, in-story ka. Ay, pambira, in-story ka ba? Diba? Itong babaeng ito, diba? Kala ko friends pa naman kami, diba? Tinagtag ka ba? Okay, pero yun na nga, gusto ko malaman mo, pakinggan mo muna ako sa pag-uusapan natin this morning. So, alam mo ba, isa po sa mga unique at personal na katotohanan kay Jesus, aside from this Christmas kasi, kinikilala natin siya bilang Savior, right? Bilang Messiah, bilang Emmanuel. Pero alam nyo ba na isa rin sa mga personal at unique na katotohanan kay Jesus na ikinuwento sa kanya sa aklat sa Biblia po is that Jesus is a friend to us. He is a friend to us. So let me prove that in the scripture. Silipin natin sa John 15 verse 13 to 15. Sabi diyan, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. So, noong time na yan, sumusulat ngayon, sinasabi ni Christ na, alam nyo ba na isa sa pinakamasasabi mong matinding magmahal ang isang tao ay kapag willing siyang i-offer yung life niya kapalit ng kaibigan niya. Pagkatapos niyang sinabi yun, agad niyang sinabi, mga kaibigan ko kayo. Ngada, no? Okay? If you do what I command, I no longer call you servants because servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father have made known to you. Ngayong Christmas season po, the world will celebrate Jesus as the Savior who was born. But let me introduce Him to you this morning as a friend. Okay? So join me on my message po entitled, Friend of Jesus. Let's pray. Father, we thank you for today. Maraming salamat po for what you have done. Thank you for the beautiful time of worship. Thank you po sa pag-iingat sa amin, pagsama. At dalangin ko po na makilala ka namin today as a friend at hindi lang basta kaibigan, Lord, na pinaka-best na kaibigan sa aming buhay. Hindi man namin alam, but you've been a friend to us, Lord, simula pa lang ng taon na ito. And we thank you, Lord, for not giving up on us. And we thank you for your word today. In Jesus' name we pray. And everybody says, maraming klase tayong kaibigan, right? Pag sinabing may kaibigan akong palatawa, eto yan. Pag sinabi mo may kaibigan akong palautang, tama ba? May mga ganun ba kayong kaibigan na pag nag-chat, alam mo na eh. Alam mo na, lahat ng chat ninyo, puro utang lang, pre, babayaran kita, pre. Ganun na lang, di ba? Isang taon na, hindi ka pa binayaran. Tapos magagalit ka, pambira, parang di ka naman binabayaran. Hindi nga eh. Tama? Okay, mga ganun kaibigan, okay? So unang-una, si Jesus po, bilang kaibigan, ay mahal ka. He loves you. As a friend, Jesus loves you. Marahil malimit naman nating maririnig to sa isang usual na kaibigan. 'Di ba, friend? Nangyayari to pag birthday, pag debut, ano pa ba? Kapag may mga special events, friend, gusto ko malaman mo, mahal na mahal ka namin. Dito lang kami, mga friends. Oo. 'Di ba? Yan ang unang-una eh. Malalaman mo ang isang tao kaibigan kapag mahal ka. But Jesus, as a friend, did not just say that He loves you, pero dinemonstrate niya ito by dying on the cross. Kasi nakita ko, marami namang mga kaibigan nagsasabi mahal tayo, pero hindi naman natin nararamdamang mahal tayo. Kasi madaling sabihin, pero sometimes, ang totoo, yung ginagawa. Right? Tama ba? 1 John 3:16, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us. Sabi ni Christ, paano mo malalaman ng isang tao yung nagmamahal, kapag binigay mo daw ang buhay mo para sa Kanya. At yun ang ginawa ni Christ. So si Jesus, yung klase ng kaibigan, na kahit buhay ang kataya, lagi niyang sasabihin, buhay ko na lang para sa kaibigan ko dahil mahal ko siya. Tama ba? Ganyan siya.
No? Ako na lang. No? Wag na lang ikaw. Ako na lang. Buhay ko na lang. Ako na lang makukulong. Di, wag na lang ikaw. Ako na lang mamamatay. Wag na lang ikaw. Ganyan siyang klase ng kaibigan. Yung gagayahin yung ano, alam niyo na ba yun? Yung joke dito, no? Yung kwento ng Pilipino, yung masisira na yung barko. Kailangan merong tatlong tatalon para hindi alam niyo na pa yung story na yun? Hindi pa. Kailangan may tatlong tao na tumalon para hindi malunod yung barko. So may tatlo po na nagsabi na tatalon sila. So isang Pilipino, siyempre laging sikat ang Pilipinas sa kwento natin, tama? Isang Japanese, no, isang Amerikano, apat pala at isang Chinese, no. So tumalon yung Amerikano, God bless America, tumalon siya. So palakpakan yung mga tao. Yung Chinese, tumalon Chinese. Ano ba yung Chinese? Arigato, ano ba? Hindi ko na alam. Shishi, okay, hindi ko alam. Ano ba? Nakalimutan ko na, di ba? Tumalon siya, palakpakan yung mga tao. Nung Pilipinas, sabi ang buhay ang Pilipinas, tinulak niya yung Japanese, di ba? Hindi ganun si Lord di ba? Na isa-sacrifice niya yung iba para sa kanya. Hindi, si Lord po, willing siya na lang para lang ikaw. Nobody else would lay their life down on the line like Jesus did for us. Nobody else could do it, even sometimes they tried to do it. And Jesus as a friend loves you so much. Di lang niya sinasabi, pero ginawa niya na. Namatay na siya para sa'yo. Wow. Number 2, anong klaseng kaibigan si Jesus? He will choose you. Pinipili ka niya. Maraming kaibigan na sinubok, right? Sino po dito nasubok na yung kaibigan nyo? Career o kaibigan? Oy, di ba? Siyempre, career, di ba? Ay, hindi, joke lang, no? Ano ba? Kaibigan o pangarap? Yan, okay? Kaibigan o pera? Siyempre, pera, Reb, ko naman. Yung kaibigan ko, may pera na yan, Reb, di ba? Mababalik naman yan, di ba? Di ba, minsan, ganyan tayo. Kaya naman, kaibigan o kasikatan. Alam nyo, maraming hindi pinipili ang kaibigan. Bakit? Sa akin, bakit? Kasi para sa marami, ang kaibigan, pwede namang palitan, right? Actually, pamilya, hindi mo mapapalitan, pero kaibigan, hindi. Pero ibahin mo si Lord. Siya yung klase ng kaibigan na hindi ka kapalit-palit at sa kahit anong pagkakataon at pangyayari, laging ikaw ang pipiliin niya. Sabihin na natin kaibigan ka lang niya, pero hindi kanya kayang ipagpalit sa iba. Sheesh, di ba? Parang gagano si Jesus, sheesh, di ba? Anak, kanya na ako, sheesh. Cross, di ba? Sheesh. Di ganun sila. Okay, sige. Hindi nila na-gets, no? Bakit ko nasabi na pinili tayo ni Jesus? Jesus was the darling of heaven, right? Siya yung nasa langit siya ganda ng buhay niya Pero pinili niya ang ipanganak sa sabsaban, mamuhay dito, saktan, pahirapan, at mamatay para lang sa'yo. Pinili ka niya. What a friend. Gumawa na lang ng bagong mundo at papatayin tayo lahat, di ba? O mamatay sa cross. Pwede naman niyang gawin Na-imagine niyo ba yun? Bakit kaya kailangan niyang mamatay sa cross? Well, di ba pwedeng gawin na lang yung ginawa dati? Di ba? Na nagkaroon ng baha. Sikat ngayon sa Netflix yung di ba? Yung The Great Flood. Bakit kaya hindi na lang ganun no? Para maubos na lang tayo, tapos may bago na lang, lalangoy-langoy na lang ulit, di ba? Tapos may bagong tao na lang ulit, di ba? Pero hindi Pinili niyang mamatay sa krus Bakit? Kasi mahal ka niya Pipiliin ka niya Tama ba? John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you. Ang totoo niyan, hindi mo pa siya pinipili bilang kaibigan, pinili ka na niya bilang maging kaibigan niya. Sometimes, di ba, may mga pagkakaibigan na yung ipipilit mo yung sarili mo para lang maipasok sa circle of friends nila. Si Lord hindi siya ganon. Actually, ayaw mo nga pero siyang pipilit niya yung sarili niya sa'yo. Kaya magugulat ka, maraming beses sa buhay mo na bakit pilit ka lumalayo? Pero bakit naman pilit na lumalapit si Lord sa akin? Ganyan siyang kaibigan. Hindi siya kailanman lalayo. At ayaw niyang maiwang ka sa ere. Hindi ka niya iiwan. Pipiliin ka niya palagi. Okay? What a friend we have in Jesus. Jesus as a friend will always choose you. Pipiliin ka ni Jesus. Sabi nga niya, palagi. With background music, diba? Wag na pala. Okay. So that's number 2. He will choose you. Number 3, as a friend, anong klase siyang kaibigan? He will serve you. No, hindi ka lang niya mahal, hindi ka lang niya pipiliin, pero paglilingkuran ka niya. Bilang kaibigan, hindi ka lang niya mamahalin, pipiliin palagi ni Jesus, pero paglilingkuran ka niya. Maraming ang text ang nagsasabi sa scripture kung paano naglingkod ang Diyos
sa kanyang mga disciples. Philippians 2 verse 3-7, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. Next. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ. So ito daw yung mindset. Mindset ba? Ang mindset ni Jesus daw sa pakikipagkaibigan, pag nasa friendship siya, is this. Anong sabi niya? Being in the very nature of God, Diyos siya eh, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Verse 7, rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Pinili niya maging nothing. Minsan sa friendship, iniisip natin, ano yung makukuha ko? Siya hindi. Kahit wala akong makuha. Ikaw pa lang sapat ka na sa akin. Sheesh! Diba? Diba? Boom! Ganon magmahal ang Diyos. Ganyan siya magmahal sa atin. Okay ba yun? Mark chapter 10:45, for even the Son of Man did not come to serve, to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. And John 13:4-5, so he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped up a towel around his waist. After that, he poured water into a basin, began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. Nakita kanina, nabanggit that Jesus did not come to be served. Di siya pumarito para paglingkuran, pero maglingkod. So, tinawag yung service, right? Servant. Etong matindi. Anong klaseng servant? Kasi nung panahon nila, ang daming servant eh. Ngayon, pag sinabi natin, siguro, di ba yung, anong pinakamataas sa servant ngayon? Butler, no? Butler. Pag sinabing butler, medyo mayaman yan na servant, di ba? Okay lang po ba kayo? Hindi po yun yung basketball player from Golden State, di ba yun? Jimmy Butler yun, no? Pag sinabing butler, yan yung pag may mga mayaman, yun yung taga-utos nila. Kung anong sasabihin niya, gagawin niya lahat. Tama ba? O parang, ganun eh. Parang siyang mayordomo ng lahat ng mga katulong eh. Pero si Christ, nilinaw niya anong klaseng servant siya naglingkod. Noong panahon po nila, nilinisan yung paa yung mga disciples. Panahon po nila, madumi ang daan. Wala pong maayos na simento. So in short, ang paa ay madumi. Pinakamarumi sa tao ng panahon ay paa. Tama ba? Eh, hindi mo alam, baka may mga iba, pasmado pa. Di ba? Pag may mga pasmado, parang putik-putik na eh. Nalala ko, may pinsan akong ganun eh. Kung nangyari sa'yo, parang umapak sa putik, yung pala pasmado yung paa. Kaya dumudumi, no? So ang ginagawa nila, sa isang bahay, lalo pag medyo may kaya naman yung lugar, eh merong katulong sila na nag-aantay doon sa may pintuan. Nang ginagawa niya, tagahugas ng paa. Siya yung naglilinis para pagpasok ng bahay, malinis yung paa. So in short, ang pinili ni Jesus na klase ng servant ay yung pinakamababang servant. Diba? Hinugasin niya yung paa nila eh. So in short, si Jesus yung klase ng kaibigan na pipili ng comfort mo bago ang comfort niya. Interest mo bago interest niya. Grabe, no? What a friend we have in Jesus. This is the kind of friend that we have in Jesus. And last but not the least, He is personal. Mahal ka niya. Pangalawa is, pipiliin ka niya. Pangatlo is, paglilingkuran ka niya. Pero sa pinakamatinding katangian niya bilang kaibigan ay napaka-personal niyang kaibigan. Diba? Sino po dito naniniwala kayo you encounter so many people in life? Right? Ang dami nating, everyday nga, dami nating namimit na tao eh. Sa community, sa school, sa family, sa trabaho, social media. Hindi ko alam kung ako lang ba yung ito, pero mostly sa lalaki to eh. May mga kaibigan ako, pero hindi ko siya kaibigan. May mga kakilala ako sa tango lang, tango. Magmula nung elementary, pag nakikita ko siya, ganun lang. Hanggang ngayon, sa tanong niyo yung Pastor Joel, sino yan? Hindi ko alam, basta nasanay lang kami naggaganunan pag nakikita. Di ba? May mga kaibigan tayo sa tango, di ba? Sino ba yun? Basta ganun lang, di ba? Mostly, di ko alam sa babae. Ang alam ko sa babae, hindi ate. No? Parang sa babae, ganun ata sa babae, di ba? Judger pala, no? Pero pag sa lalaki, ganun kami, kahit sino eh, di ba? Sa kanila kayo mag-judge pag naghiwalay na. Kasi baka mag-away, ano? So, sana tayo? May mga ganun eh. May mga kaibigan tayo sa tango. May mga kilala natin through experience and memories. Kasi may mga memories kayong na-produce eh. May mga tao rin kilala natin sa pangalan. Hindi dahil sa sikat sila, pero may mga tao din na napaka-special sa atin.
Right? Yung pag sinabi mong kaibigan, sila yung ilan sa mga circle of friends mo na talagang masasabi mong very personal to you. Right? May mga ganun po ba kayong kaibigan? Parang ayaw nang sumagot, di ba? John 15:14, I have called you friends. For everything I have learned from my Father, I have made known to you. Sabi ni Christ, bakit ko kayo tinawag na kaibigan? Kasi lahat ng naririnig ko sa amo ko, sasabihin ko sa inyo. Ganon siya ka-personal eh. At si Jesus yung klase ng kaibigan na hindi ka lang one of His friends, but make sure na kilala ka niya, close kayo, at may consistent communication. Napaka-personal niyang kaibigan. Kasi may mga kaibigan na gano'n eh, di ba? Na hindi mo naman siya chinachat. Di ba? Meron akong kaibigan, every year lang kami nag-chat, happy birthday lang. Happy birthday. Pagtingin ko, after 1 year, happy birthday ulit. At least, di ba? Every year, magkaibigan kami. Pero may mga kaibigan ako na parang seconds lagi yung chat namin, yung di mo mabibilang kasi talagang, alam mo yon, yung magbabarkada ko, very personal eh. That's why in the Bible po, Jesus calls His friends by their names. At hindi lang yon, He often visits them in their houses to eat and fellowship with them. Actually, nami-misinterpret nga nila na si Jesus daw po ay manginginom. Oo, kasi pasyal siya ng pasyal eh. Tapos, isa pa sa ginagamit ng mga manginginom na verses, di ba, na okay lang uminom. Si Jesus nga, pinarami yung alak eh. Ubus na, pinarami pa, parang bumili pa. Di ba? Parang ganun, di ba? Ang context po, para maintindihan natin, ang context po, nung panahon po nila, ang tubig ay madumi. Hindi katulad natin na merong Angel Spring, ano pa ba? Yan lang alam ko eh, ano pa ba? Manwad, medyo madumi. Wilkins, medyo madumi. Ano pa ba? So marami mga tubig sa atin na pwede nating mainom. Tama po ba? Evian? Grabe naman. Sheesh! Sana all, di ba? Ako, ice water lang ako dati. Alam mo yon, yung dumi-dumi ng kamay, di ba? So, pero ang ginagamit po nila noon ay alak, no? Or wine. Kasi yun po ang malinis. So that's the context of it. So madalas si Christ pumapasyal yan, nakikikain, nakikipag-fellowship, kasi ganun siyang personal na kaibigan. After niyang makipag-usap, mag-share ng ganito, dami-daming crowd, papasyal siya sa mga kaibigan niya. At pag namatay yung kaibigan niya, umiiyak din siya. So ganyan siya klaseng kaibigan. Jesus is a friend who knows us better than we know ourselves and loves us more deeply than anyone else ever could. May mga kaibigan ba kayong ganun na, alam ko kaya mo yan, kilala kita. Diba? Alam ko, hindi mo kaya yan, kabat na ka. Kasi kilala ka eh. May mga ganun ba? Ganun si Lord eh. Ganun siya. Very personal siya kasi kilala ka niya eh. Kaya pag sinabi niyang go for it, go mo. Kasi kilala ka niya eh. Pag sinabi niyang wag na. Kasi kilala ka niya eh. Tama ba? So, anong klaseng kaibigan si Jesus? Balikan natin. Kaibigan siyang mamahalin ka? Kaibigan siyang pipiliin ka? Paglilingkuran ka, at pinakauli ay napaka-personal na kaibigan. Sino po dito gustong maging kaibigan, yung ganyang klaseng kaibigan? Oo, di ba? And I have a good news. Siguro tanong mo sa akin, Rev, how can I be a friend of Jesus? Paano ako o gusto ko maging kaibigan si Jesus? Ang tanong, paano ko siya magiging kaibigan? Okay. Unang-una, number 1 is you were made for friendship with Jesus. Kailangan mo malaman at maintindihan na hindi mo na kailangang i-desire maging kaibigan siya kasi nilikha ka niyang maging kaibigan siya. You were made for friendship with Him. Maybe, ang tanong mo ngayon, Jesus, pwede ba kitang maging kaibigan? Actually, the truth is, you were made for friendship with Him. The gospel calls us to trust Jesus as our Savior, submit to Him as our King, and value Him as our treasure. But I have a good news, but it also calls us to enjoy Him as our friend. Minsan kasi pag ang trato natin kay Lord bilang Diyos, parang takot na takot tayo eh. Kaya minsan pag nasa church, parang ayaw mo magmura, ayaw mo maganto, ayaw mo ipakita yung totoong ikaw, magpapakabanal ka. Why? Bakit? Kasi yun ang tingin mo sa Kanya eh. Pero pag ang kasama mo, mga kaibigan mo, di ba? Ito yung ikaw eh. Ako to eh. Right? Di ka mahihiya eh, kasi kaibigan mo. Ganun din po ang Diyos sa atin. Gusto ni Lord, itrato din natin siya bilang kaibigan na ini-enjoy lang natin at hindi natatakot, di nagaganto. Diba? Napagagalitan ako, alam mo yun, natatanggapin ako sa kung sino ako. Okay ba yun? To have a friend like Jesus was always bound to happen. It was always destiny kasi ganun kanilikha ng Diyos. And Jesus does not just want us to know about Him, but He wants us to know Him and experience His friendship. Kaya pansin mo, maraming beses
lumalayo ka kay Lord, pero maraming beses binabalik ka sa Kanya. Marami naman sa atin dito, kilala natin si Lord, right? Alam mo yung word na Jesus. Kilala mo yan. Tagapagligtas. Pero marami sa inyo atin, hanggang doon lang yung alam natin. Pero salamat na lang kasi si Lord, very personal. Gusto niya, mas makilala mo siya. So through this, sa atin, sa church, pagbabasa ng Bible, pakikinig, pag-aaral, mas nakikilala mo ang kaibigan mo. Sino po dito? Ganon din kayo. Di ba pag may kaibigan kayo, gusto mo, kinikilala mo siya? Anong favorite mong ano? Di ba? Anong favorite mong color? Pusha? Ay, pusha. Oh, kasi mahilig ako sa pusa. Di ba? Kaya pusha. Okay, grabe naman. Di ba? Iba-iba eh. Di ba? Iba-iba yung ano natin. Pag nakikipagkaibigan tayo eh. And yes, I have a good news. Okay, Trev, okay lang ba maging kaibigan ko si Jesus? Yes, ngayon na ngayon, right this moment. Pwede mo na agad maging kaibigan si Jesus. By the way, may friend request ka pala ngayon. Tingnan mo, friend request ka. Check mo sa Facebook, hindi pala. Si Lord po ay nagsisend ngayon. Si Jesus ay nagsisend ng friend request. Tanong, a-accept mo ba? O yun, tumunog. May tumunog. Accepted na. Okay, sige, congratulations. Palakpakan natin ang bawat isa. Sumabay, ano? Kanina ba yun? Number 2, how can I be a friend of Jesus? Cultivate friendship through communion. Okay, cultivate friendship through communion. Wala akong nakitang kaibigan na nagkita lang kayo, kaibigan na kayo hanggang forever na. Wala. Karamihan at lahat ng friendship, mapa-friends man lang ito o naging mag-asawa, partner, hindi ko alam kung anong friends yan, meron. Nagsimula ito na yumabong kasi na-cultivate siya sa fellowship at communion. John 15:5-8, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. If you remain in me, my words remain in you. Ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Hindi ibig sabihin, kaibigan mo si Jesus, agad-agad close na kayo. Forever na yung friendship, but it requires time and communication. Nakita ko po, listen to this, nakita ko po, pinaka-secret lagi sa isang maayos na relasyon o laging pinaka-importante is relationships thrive with conversation. Pansinin mo, bakit merong mag-asawang nagiging malabo, hindi nag-uusap? Bakit may magkakaibigan nagkakaproblema, hindi na nag-uusap? Right? Yan naman yan ang unang-unang start ng lahat Hindi na nag-uusap, hindi na hanggang sa, 'di ba, lumalabo, papagkakaproblema. So relationships right with conversation. Pag nagsimula ng nag-uusap, sometimes kasi may mga tinatawag tayong misunderstanding lang din, tama ba? Dahil hindi na pag-uusapan, nagkakaproblema yung relasyon. Kailangan lang pala pag-uusap. Ganun din. Kaya nga importante, kung gusto mo, lumago yung relationship mo kay Lord, kasi may friends mo na siya Tanong, paano lalago yung friendship ko sa Kanya? So, galing magbasa ng Bible. Actually, pag-attend ng church, malaking factor din ito. Kasi sa pagkikinig ng Word of God, lumalalim tayo sa pagkilala kay Christ Tama ba? Ano pa, mag-confess na mga kasalanang ginawa, hindi lalayo o magtatago at constantly i-share ang mga petitions, laments, and praise and worship and prayer. Kaya importante di ba? Bilang pagkakaibigan, nagpe-pray ka, Lord, grabe, nagkasala ako kanila, patawarin niyo po ako, Panginoon. So, ganun din. Kaya minsan nagkakaroon ng lamat yung relasyon natin sa Diyos. Kasi nga, walang constant, no? At walang maayos sa pag-uusap. As we read, receive, and remember God's Word, we hear Him address us as friends, and then we pray. We thank Him, confess our sins, and we share our burdens with Him. We do this throughout the day, not reporting as servants, but relating as friends. At nakakatuwa na habang sinasabi mo sa Lord, si Lord pinapakinggan ka lang niya. Ganun ba anak ko? Sige, lika, samahan kita, palakasin kita ulit, lika, balik tayo ulit. Sino ba dito na-experience yung ganyan, di ba? Yung hindi natin tinatrato si Lord bilang, di ba, yung hindi lang dahil Diyos siya or anything. Kaya maraming hindi nakakabalik kay Lord kasi hindi nila siya kilala bilang kaibigan A friend is still a friend. May mga kaibigan ba kayong ganyan na nagkasakitan kayo, ang dami mong nasabing di magaganda, pero kilala mo siya Nakaibigan mo siya kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari, babalik ako sa kanya. At pag, di ba?
Are you here? Okay lang po ba kayo? That's the kind of friend Jesus has or Jesus is to us. And last but not the least, how can I be a friend of Jesus? What's number one? You were made for friendship with Jesus. Number two, cultivate friendship, show communion. And last but not the least, prove friendship through obedience. Okay, pangatlo po, okay, how can I be a friend of Jesus? Prove friendship through obedience. Jonathan's friendship with David po in 1 Samuel give us clear parallel of how friendship with Jesus could be. Kasi ang Bible kasi, halos lahat ng character naman halos lahat ng kwento, it always points us to Christ, to Jesus, to God. Diba? At isa sa pinakamagandang halimbawa po, ay nung ipinakita nito kung paano dapat itratong kaibigan si Christ, ang Messianic King. Jonathan is David's friend, the anointed king of Israel. And when David called on Jonathan to demonstrate faithfulness to friendship, ito ang sinabi niya. 1 Samuel 20 verse 4, Jonathan said to David, "Whatever you want me to do, I'll do it for you." Aww. Kahit ano, sabihin mo lang, dito lang ako para sa iyo, gagawin ko yan. Ganyan siya, ganyan ang ginawa niya. Jonathan proved his friendship with David through obedience, and we must do the same for Jesus. Grabing klaseng pagmamahal meron. Sabi nga ng John 15:14, "You are my friends if you do what I command." Linaw, no? Matatawag nyo kung kaibigan o kaibigan kita. Diba? Kapag ikaw ay sumusunod sa mga pinapagawa ko. Are you here? Kasi nakakalungkot, sinasabi natin, kaibigan ko si Lord, di ka naman nagpapatawad. Kasi inasabi niya, magpatawad ka eh. Kaibigan ko si Lord, pero ganito naman ginagawa natin, di ba? Tama na yung pagpapanggap na kaibigan tayo ni Jesus, pero hindi naman tayo sumusunod sa Kanya. Coming mismo sa Kanyang mouth, kaibigan niya kung sino sumusunod sa Kanya. So let's prove the devil wrong na hindi mo kaibigan si Jesus. Obey. Let's prove everyone wrong na hindi mo kaibigan si Jesus. Let's obey. Kasi ganyan sa friendship di ba? May ganun yung you prove it. Sige nga, kung totoong kaibigan mo ako, taboy ka patanay, di ba? Minsan may mga ganun tayong kaibigan, di ba, na medyo baliw, di ba? Sige pa, natutuwang ka na. Yung may mga bagong kaibigan na di ba? Yung pinoprove nila na gusto nilang maging kaibigan mo. Gagawin din, yung pala, pinagtitripan nyo lang, di ba? Minsan ganun no? Pero si Lord, ganun siya Kailangan i-prove natin na totoong kaibigan mo ba talaga siya. Pero siya, na-prove niya na Ginawa niya na lahat para sa atin. So palakpakan naman natin ang ating kaibigan. Let's recap. Anong klaseng kaibigan si Jesus? Patapos na po ako. Number 1, He loves you. He will choose you. He will serve you. And He is a personal. And last but not the least, how can I be a friend of Jesus? Number 1, you were made for friendship with Jesus. Kahit anong gawin mo, ayaw mo man o hindi, siya na mismo, number 1, unang-una, magsasabi, gusto kitang maging kaibigan. Pangalawa, cultivate friendship through communion. Spend time, kilalanin siya. Last but not the least, prove friendship through obedience. Palakpak naman po sa Panginoon. Isa sa mga malaking tanong ko talaga, sabi ko, paanong yung Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan, pinili tayong makasalanan bilang Kanyang maging kaibigan? Have you ever thought of that? Na tayo ngayon may dahilan bakit nagka-problema Pero pinili niya tayong maging kaibigan. Pero alam mo, merong isang word. Sige, next natin. Merong isang word to sum up all of this. Na bakit, despite of everything, kaibigan pa rin tayo. Grace. Why? Kasi only grace explains the sovereign King welcoming sinners as His friends. Ako po ay hindi po ako perfectong tao. Mukha lang akong perfect. Lalo ngayon, tama ba? Huwag naman kayong ganyan, di ba? Nabiro lang po, Ang dami ko rin pong kalokohan sa buhay. Kilala niyo ako ngayon na ganito, grabe si Rev, ganyan, grabe si Coach, grabe si Paz, di ba? Pero siguro makakapag-attest dito yung mga kaibigan ko nung high school. Yan, talagang masama akong tao. Bagamat pastor ang tatay ko, ganyan naman minsan, So, sinabihan pa ako dati na pastor, anak ka pa naman ng pastor, ganyan ka. So, yun yung mga bagay na sobrang nagpasakit sa akin. But, ang isa sa dahilan, siguro tanong nyo sa akin, Rev, ba't ka nagpastor? Aside sa tinawag ako ni Lord, ba't ka nagpastor? Ba't ka naglingkod sa Kanya? Hindi ako perfect pero tinanggap niya ako
Hindi ako perfect, pero minahal niya ako. Marahil makikita niyo sa akin ngayon, galing-galing ni Rev. Hindi naman ako ganito dati. Nagsimula akong walang alam eh. Nagsimula akong utal-utal. Nagsimula akong walang-wala. Pero salamat na lang kasi mayroong isang kaibigan na tinanggap ako at minahal ako sa kung sino ako. Hindi sa kung ano ako magiging, pero sa kung sino ako ngayon. And that's the reason why until today, I'm still serving God because I have a friend that loves me, na pinili ako, at napaka-personal sa buhay ko. Alam niyo po, ang pagiging friend ni Jesus doesn't minimize His glory, but it rather magnifies it. Ano ba yan? So ibig sabihin, nagpakababa ang Diyos para lang maging kaibigan tayo? Hindi. Pero dinidisplay lang nito kung ano ang kayang gawin ni Lord ng grace niya, na kaya niyang magpakasobrang baba, maabot ka lang at maging kaibigan ka lang niya. By the way, baka hindi niyo po alam, January pa lang, napakabuti niya ng kaibigan sa iyo. January pa lang, He's been the best friend in our lives. Maybe this year, dami natin mga kaibigan na iniwan tayo. Okay lang sana iniwan pero may mga kaibigan tayo na iniwan na nga tayo, sinaktan pa tayo at siniraan pa, right? But I have a good news. Patiwala tayong muli kasi meron tayong kaibigan na kailanman di tayo iiwan. Tatanggapin tayo sa kung sino tayo at mahal niya tayo at personal siya sa atin.